Si Loki ay ang World Serpent, isang napakalaking ahas o isang dragon na nagbubuga ng apoy. Kung babalikan natin ang mural na ipinakita ni Ripley kay Frankie na nagpapakita ng tatlong mga worlds, makikita natin doon ang isang dragon na mayroong kaparehong simbolo. Isang band, isang sign o para bang simbolo na bumabalot sa ulo ng dragon na ito na matatagpuan din natin sa figure na sumisimbolo naman dito kay Loki. And as you can see, parehong-pareho ito. Identical, walang pinagkaiba, na mas lalong magpapalapit sa atin sa theory o sa hula na pwedeng si Loki talaga ay ang World Serpent. Isa na ito sa mga sumisikat na theories bago ma-release ang chapter 1153, pero mas lalo itong nabigyan ng diin ngayong na-reveal na nga ang tunay na mga mata, ang itsura ng mga mata nitong si Loki na para bang isang reptilian. Pero nag-appear ang World Serpent sa mural sa First World. Pero itong si Loki naman, nag-appear sa Third World. Kaya mataas ang tsansa na kung itong si Shirahoshi ang isa sa mga reincarnation ng isa sa mga ancient weapon na si Poseidon, pwedeng itong si Loki naman ang reincarnation ng World Serpent. Simulan na natin ito sa kung paano napatay ng baby Loki ang isang fully grown na beast sa Underworld. Ang itim na wolf o ang parabang isang panther na natagpo ang putol na ang ulo habang unti-unting umaakyat itong si baby Loki papunta sa Sunrealm. From back then, isa lang ang masasabi natin. Nagawang mapatay ng baby Loki ang isang napakalaking panther na yon gamit lamang kanyang sariling kakayahan. Hindi pa siya doon nagre-rely sa isang devil fruit. Dahil as you know guys, kasi silang pa lang kay Loki nang itapon siya ni Estrid sa Underworld. Now there are two possibilities na nagawang patayin ni baby Loki ang panther na yon gamit lamang ang raw strength o may ginamit siyang isang ability, isang kakayahan na hindi na ipakita sa flashback na yon. But nonetheless, hindi niya na-acquire ang ability na yon sa pamamagitan ng pagkain ng devil fruit or sa pagbibigay or pagtuturo sa kanya ng ability. Yun ay isang inborn na gift sa kanya. Kaya mangangahulugan na without even the ability from a devil fruit ay malakas na talaga itong si Loki. At kung papansinin nyo din, iba ang nagnakaw ng legendary devil fruit na ipinapasa from generation to generation sa royal family ng Elbaf Kingdom. Nakita natin sa flashback na yon na nakasuot ng cloak ang magnanakaw na yon, at pangalawa, nangyaring pagnanakaw matapos ma-witness ni Loki ang pagpatay kay King Harald. Meaning, nandun talaga siya sa scene ni King Harald at wala siya sa lugar kung saan nakatago ang legendary devil fruit na nagpapatunay lang na hindi talaga siya yon. To be fair, hindi natin aalisin ang possibility na pwedeng nabawi nila yon o hindi naman kaya ay may nagbigay kay Loki pabalik kaya na-consume niya ang legendary devil fruit na yon. Pero the chances are very low, malabong malabo. Pero kung ganun nga na hindi naman nakakain ng devil fruit itong si Loki, bakit gumagana at nagiging effective sa kanya ang Sea Stone Cups? Nakita naman natin na nababalutan siya ng kadena at ng posas na gawa sa Sea Stone na dahilan kung bakit na-nerf itong si Loki. Nababawasan ng kanyang strength at hindi niya ito kayang wasakin, tulad na lamang ng iba pang mga devil fruit users. Kung hindi naman nga nakakain ng devil fruit si Loki, paano ito nangyayari? There is only one explanation guys. Hindi galing sa devil fruit ang ability nitong si Loki, kundi tulad ng iba pang mga Gorosei na hindi naman kumain ng devil fruit, nakuha niyang ability na ito inborn, na dahilan kung bakit nagawa niyang talunin at patayin ang fully grown na panther sa Underworld nang hindi umaasa sa isang devil fruit. Tulad ng nakita natin sa mga Gorosei, kahit pa hindi ito na-confirm, nakita naman natin na hindi talaga nakakain ng devil fruit ang mga Gorosei. Most likely ibinigay ni Imu ang mga ability sa yokai form nila na yon. Dahil as you know, lumalabas lagi tuwing ini-introduce ang isang karakter, ipinapakita naman palagi at inare-reveal kung ano ang nakain nilang devil fruit. Pero pagdating dito sa Gorosei, wala kayong makitang kahit na anong tulad nun guys. Tanging ang mga yokai names lamang nila. Pero paano naman yun naging posible? Nangangahulugan ba ito na na-acquire din nitong si Loki ang ability na yun dahil ibinigay nitong si Imu ang form na yun sa kanya? Hindi naman palaging kailangan ganun ang case dahil as you know, matapos ngang ma-feature sa latest chapters ng Suguden at i-invade na nitong si Imu ang Elbaf gamit ang katawan ni Gunko, nakita natin doon na meron talagang magic sa One Piece verse, na meron talagang abyss na kung saan nanggagaling ang kanilang demon forms at kung paano nako-convert nitong si Imu ang iba't ibang mga races, iba't ibang mga individuals sa kanilang demon forms. So by chance or by luck ay na-acquire nitong si Loki ang ability niyang yon na nanggaling sa abyss dahil ang kanyang nanay nga ay obsessed na obsessed sa Omen.
na maaaring naging isang napakalaking factor kung bakit niya nakuha ang kapangyarihang yon. Kung hindi naman natin i-consider na pwedeng nakuha nitong si Loki ang ability yon sa Abyss, pwedeng tulad ng nangyari kay Shirahoshi, itong si Loki naman ang magsisilbing World Serpent sa Third World tulad na lamang ng kung paano naging Poseidon nga ng Third World itong si Shirahoshi. Kung anong form ito, I think isa itong napakalaking serpent na nagbubuga ng apoy. Pwedeng isang ahas, pwedeng isang dragon, or pwede din naman na nakabase talaga ito sa Norse mythology. Pwedeng ito ay ang form ni Jormungandr o hindi naman kaya ay nitong si Nidor. Si Jormungandr na kilalang kilala naman ang lahat bilang World Serpent at itong si Nidor naman na isang pulang serpent na nananatili sa ilalim ng Yggdrasil tree para nguyain ang mga ugat nito. Na kung ihahalin tulad natin dito kay Loki, magmamatch talaga. Magmula pa lamang ng isilang siya, itinapon na siya agad sa underworld up to this point na ikinulong at itinali siya mismo sa lower part ng Treasure Tree Adam. Kung ganun nga na isang napakalakas na reincarnation ng World Serpent itong si Loki, just imagine kung gaano kalakas itong si Shanks. Si Shanks lang ang natatanging individual na nagawang makapigil kay Loki sa pagwawala niya. Kaya naman kung familiar kayo sa trend ng Mihawk upscale, I think maiko-consider natin ito na Shanks upscale. Ngayon tulad ng binanggit ko sa ating latest chapter review, nabanggit doon ni King Harald ang Blood-Soaked Serpent na kinonfirm naman mismo sa chapter na yon na ang Blood-Soaked Serpent daw ay ang Red Line. Nangangahulugan ba yon na ang Red Line ay isang buhay na creature? Dahil nabanggit din itong si Dory at ni Brogy na tanging ang Blood-Soaked Serpent lamang daw ang kayang sumalag at sumalo ng kanilang Hakuoku sovereignty. Makikita din natin sa panel na yon kung bakit gulat na gulat itong si King Harald. Hindi siya makapaniwala na nagawa yung tawid din itong si Ida. Meaning, meron talagang something sa Red Line na hindi palang inire-reveal nitong si Oda. Na dahan-dahan niyang ipino-foreshadow sa atin at dahan-dahan niyang binibigyan ng clue tulad na lamang ng panel na to. Kaya naman ipapasok ko dito ang isang alternate theory na kung hindi talaga si Loki ang World Serpent, mataas ang tsansa na ang World Serpent ay nasa loob ng One Piece verse at hindi pa lamang nagigising. At yun ay ang Red Line. Or sabihin na lamang natin na ang creature na yon ay natutulog sa Red Line. Tulad na lamang ng plot na kung paano ipinasok sa Attack on Titan ang mga Titan sa loob ng mga walls. Anong koneksyon ng mga matang ito ni Loki sa kung anumang creature na yon na natutulog sa Red Line? Kung pagbabasehan natin ang previous statements nitong sila Dory at ni Brogy at nitong si King Harald, mataas ang tsansa na isang serpent ngayon, isang ahas, at nakita naman natin na para bang mata ng ahas ang mga mata ni Loki. So there is this chance na itong si Loki ay ang idinestined na makakakontrol o makakagising sa creature na yon, sa Blood-Soaked Serpent o sa World Serpent na yon na tinutukoy natin. Dahil no matter what happens, kung papansinin niyo ang mural na ito, talagang may koneksyon sa gitna ni Loki at ng World Serpent na nakita natin sa First World. But what about you guys? Let me hear about your opinions down in the comment section below para mapag-usapan pa natin at para mabigyan nyo din ng ideas ang iba pa nating mga viewers. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon para ma-notify kayo kapag may bago tayong update sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.